Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nakapako ang tingin ng lalaki kay Miss Jingyi, marami na raw siyang nakitang beauty noon, ganun pa man ang ganitong type daw ng beauty ang gusto niya, ito raw ay napaka-elegant. Lumapit ang lalaki sa mesa nila at sinabihan si Chen Fan na base sa direksyon na tinutungo nila, sila ay papunta sa Longshu City hindi raw ba? Oo, tugon naman ni Chen Fan, sila raw ay patungo sa Shanyang County ng Longshu City. Oh, what a coincidence, sambit naman ng lalaki, sila rin daw ay papunta sa Shanyang County, at tinanong niya si Chen Fan kung asawa niya ang kasama niya na agad namang nagpa-react kay Miss Jingyi, hindi raw siya nito asawa, niwala nga raw siyang kung anumang relationship sa taong ito. O ganoon ba patawad, tugon naman ng lalaki at nagpakilala, siya raw ay si Zhu Yantao, at yung babaeng kasama niya ay ang kanyang kapatid na si Zhu Ruohan. Sila raw ay nagmula sa Zhu family, at naghahanap sila ng gamot para sa kanilang ama. Nagtanong si Chen Fan kung sa Medicine Valley ba sila pupunta na siya namang ikinagulat ni Zhu Yantao at napatanong kung doon din ba sila pupunta. Oho, tugon naman itong Shan, that's great, dagdag ng lalaki kung ganun sabay na lang daw silang pumunta doon. Nagkakamali kasambit naman ni Miss Jingyi sa kanyang isip, ang Grandmaster Chen daw na ito ay gustong magnakaw doon sa Medicine Valley nang biglang tinawag ni Miss Zhu si Zhu Yantao, Big Brother sobra na raw ang pakikipagdaldal nito. Ahehe, patawad, sambit naman ni Zhu Yantao, ang kapatid niya raw kasi ay distress lang dahil sa kondisyon ng kanilang ama, kaya medyo bad-tempered ito ngayon. Ayos lang yun, sambit naman ni Miss Jingyi at napasabi sa kanyang isip na ang humble attitude daw ng Zhu Yantao na ito ay mainam, befitting para sa isang individual na nagmula sa isang malaking family. Nagtanong naman si Chen Fan kung ano ang sakit ng ama ni Zhu Yantao at kailangan nito ng gamot mula sa Medicine Valley. Sumagot si Zhu Yantao na iyon ay hindi sakit kundi lason, nabanggit daw ng kanilang guest noon na maaaring ito ay isang wizardy poison mula sa Miaojiang, at binigyan sila nito ng suwestyon na maghanap ng gamot doon sa Medicine Valley. Oh, so yun ay poison, sambit naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na no wonder na masyadong napakaingat ng kapatid nito. Ang ama nito ay nasa ilalim ng poison spell, at napaka-obvious na mayroong tumor target sa kanilang ama. Tinanong naman ni Zhu Yantao si Chen Fan kung taga saan ito at kung ano ang sadya nito doon sa Medicine Valley. Sumagot si Chen Fan na siya ay nagmula sa Chuzhou, at ang sadya niya doon sa Medicine Valley ay Chuzhou. Agad namang tugon ni Zhu Yantao, mayroon daw siyang kilalang certain boss doon sa Chuzhou, ang apelyido nito ay yan at ito ay nasa textile business. Fatty yan, patanong na tugon naman ni Chen Fan. Oo, si boss yan, tugon naman ni Zhu Yantao sabay tawa at napasabi sa kanyang isip na ang Fatty yan daw na pangalan ay tanyag lang sa Chuzhou. Kaya ang sambitin ito ni Chen Fan sa dulo ng kanyang dila ng ganun-ganun lang, nagpapakita lang daw talaga na ito ay nagmula sa Chuzhou at ito ay tiyak na hindi kalaban ng kanilang Zhu family. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang dalawang magkapatid na ito, ang isa ay mild at magnanimous, habang ang isa naman ay nilo-lockdown ang mga tao. Napaka-obvious daw na si Zhu Yantao ay ang nag-groom na maging successor ng Zhu family. Tumayo si Chen Fan at nagsabing kung tapos na sila umalis na sila. Sinabi naman ni Zhu Yantao na since pareho silang pupunta doon sa Medicine Valley, maaari daw bang sabay na lang silang pumunta doon. Well, tugon naman ni Chen Fan, sure, dugtong naman ni Miss Jingyi. Napasabi sa kanyang isip na sa wakas hindi na raw siya maso-suffocate sa dark expression ni Chen Fan at sa blockhead na tong siya na yon. Napatingin si Chen Fan kay Miss Zhu, well, I don't mind, dagdag niya, at lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikita silang naglalakad sa daan patungong Medicine Valley kasama ang isang guide. Sinabi ng guide na bawat taon mayroong maraming mayayamang mga taong tulad nila ang pumupunta sa Medicine Valley upang kumuha ng gamot, ngunit karamihan sa mga yon ay bumabalik ng walang dala. Hasambit naman ni Zhu Yantao, mukhang ang pera lang daw pala ay hindi sapat. Sumagot ang guide na ang pera ay isa lamang pelf, paano naman daw ito makakapag-move sa mga elders ng Medicine Valley? Ang pera ay nagmula sa dishonorable na paraan ayon pa sa mga lumang kasabihan. Ganun pa man, sumagot si Miss Zhu na hindi raw siya naniniwalang ayaw ng mga elders na yon ng pera,
kung ang 1,000,000 ay hindi sapat sila ay mag-o-offer ng 10,000,000, at kung yun ay hindi pa rin sapat mag-o-offer sila ng 100,000,000. Ganun pa man ngumisilang ang guide ano raw ba ang silbi ng 100,000,000, mayroon nga raw noong mayroong apelyidong Zing na nagmula sa Guangdao na mayroong parehong pag-iisip kay Miss Zhu, ito ay naghanda ng 1,000,000,000 para sa gamot na mula sa Medicine Valley, ganun pa man ito ay kinakaut lang ng isang elder. Hasambit naman ni Zhu Yanthao billionaire na nagmula sa Guangdao hindi raw ba kaya na iyon ay ang Zing family ng Guangdao, o tugon naman ng guide. Ang babaeng iyon daw ay naghahanap ng gamot para sa kanyang grandfather, gusto nitong silawin sa pera ang mga elders, ganun pa man kinik out lang ito at pinagbawalan ng tumuntong sa Medicine Valley kailanman. Ano gulat na sambit ni Miss Zhu, at napasabi naman si Zhu Yanthao na ito raw ay hindi maganda. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, hindi niya raw alam na pumunta na rin pala rito ang Zing family. Hehe sambit naman ni Miss Jingyi, sa wakas alam na raw ng mga ito kung gaano kataas ang status ng kanilang Medicine Valley. Kung ganun saad ni Zhu Yanthao sa guide, kung ganun ano raw ba ang maisa-suggest nito na maaari nilang ibigay o ihanda para sa mga elders. Hehe tugon naman ng guide tamang tao raw ang pinagtanungan nito. Base sa kanyang ilang taong experience, mas prefer daw ng mga elders doon ang mga items na gaya ng mga jade, medicinal herbs, mga magic tools, at iba pang mga gaya nun. That's great pangiting tugon naman ni Zhu Yanthao at napasabi sa kanyang isip na buti na lang daw at mayroon silang dalang mga jades, ngayon mayroon na raw silang chance na makakuha ng gamot doon. At matapos ang 3 araw na paglalakad ay narating na nila ang isang lagusan sa isang bundok na siyang entrance ng Medicine Valley. How beautiful sambit ni Miss Zhu, nang bigla silang sinalubong ng ilang mga members ng Medicine Valley. Sinabi ng isa sa guide na hindi raw ba't sinabi na nilang hindi sila mag-e-entertain ng mga bisita sa ngayon, kaya bakit daw ito nagdala ng mga tao rito. Well tugon naman ng guide narito raw ang mga taong ito para sa medicine, we will, at idinagdag sa kanyang isip na ang laki raw kasi ng offer sa kanya ni Boss Shen sa pagkakataong ito. Nang biglang napansin ng lalaki si Miss Jingyi, sige forget it sambit niya palalagpasin niya raw ito sa pagkakataong ito, nandito raw ba sila para sa medicine, at sumenya si Miss Jingyi sa lalaki. Yes senior tugon naman ni Zhu Yanthao at nagpakilala, siya raw ay nagmula sa Zhu family ng Zhonghai, ito ay ang kanyang kapatid na si Miss Zhu, at ang isa naman ay si Mr. Chen. Sumagot ang lalaki na siya ay isa lamang guard dito tawagin daw nila siyang Meng Tian, nag-shake hand sila ni Zhu Yanthao. Nagulat nang mapansin niyang may pinaipit si Zhu Yanthao sa kanyang kamay, napangisi, napabuntong hininga at nagsabing ang pagpunta raw nila rito ay wrong timing. Kailan lang ay naging busy daw ang mga elders, at malamang walang time ang mga yun na mag-refine ng mga pills ngayon. Hasambit naman ni Zhu Yanthao at napatanong kung ano ang nangyari at maraming mga masters ang involved, ngunit ngumisi lang si Meng Tian at nagsabing mas maigirong wag na lang nitong alamin. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na malamang nakarating na raw sa mga elders ang balita patungkol sa pagpatay niya kay Elder Chi at ito ngayon ay lumikha ng malaking commotion sa Medicine Valley. Anyway sambit ni Meng Tian hayaan daw nilang samahan niya sila doon, manatili lang daw silang tahimik at mag-ingat sa mga bibitawan nilang salita doon sa loob, dahil kapag na-offend nila ang mga pill masters maaari daw silang ma-kick out, o naiintindihan namin tugon naman ni Zhu Yanthao. Ilang sandali pa pagpasok nila sa loob ay namangha si Chen Fan sa kanyang nakita, grabe napakalaki raw dito. May itinuro si Meng Tian at nagsabing iyon daw ay ang hall ng Medicine God. Ang mga elders at mga pill masters ay doon nagdidiscuss patungkol sa mga cultivation methods. Napasabi si Zhu Yanthao na nagtataka raw siya kung matutulungan sila ng Valley Master, at sinabi naman ni Meng Tian na maswerte na raw sila kung mayroong elder na tutulong sa kanila. Ilang sandali pa ay sinalubong sila ng isang pill master Hu bungad naman ni Meng Tian. Narito raw ang mga taong ito upang mag-seek ng medicine at nagbigay galang naman ang magkapatid. O tugon naman ni Master Hu hindi raw ba't sinabi na nilang hindi sila mag-e-entertain ng mga bisita ngayon, kaya bakit dinala pa raw ni Meng Tian ang mga ito rito? Tugon naman ni Meng Tian, hasambit ni Master Hu malamang ito raw ay nakatanggap na naman ng suhol. Guys sambit niya sa magkapatid,
Ang mga elders at mga Pillmasters daw ngayon ay nagkakaroon ng important discussions, kung gusto nilang makakuha ng medicine maaari daw silang manatili rito ng ilang araw. Itinuro ang mga taong nasa likod at idinagdag na ang mga iyon din ay nandito upang mag-seek ng medicine, at kailangan din nilang maghintay dito. Sumagot si Zhu Yantao na ngunit ang kanyang ama raw ay naaapektuhan ng isang deadly poison, at ito raw ay hindi na makakapaghintay ng matagal. Sumagot si Master Hu na hindi niya ito matutulungan patungkol sa bagay na iyon. Nag-abot si Zhu Yantao ng pera, Pillmaster Hu baka maaari daw itong makahanap ng ibang paraan. Ngunit sumagot lang si Master Hu na nasa kanila na raw ang lahat dito sa Medicine Valley, kaya ano raw ba ang silbi ng pera nito para sa kanya? Apatawad nagkamali ako tugon naman ni Zhu Yantao sabay abot ng jade, tinanggap ito ni Master Hu. Fine since ito raw ay sincere, mayroon pang ibang paraan. Ayon sa rules ng Medicine Valley, kung mayroon dong isang taong nagsisik ng medicine na sincere at lumuhad ng paakyat sa hall ng Medicine God. Ang mga elders daw ay wala ng ibang choice kundi ang tumulong na siya namang ikinagulantang ng dalawa. Ang stone path daw na ito ay mayroong ilang daang metrong haba. Kung aakyat ka rito ng paluhod hanggang sa tuktok tiyak na mababalot ka ng galos sa iyong mga tuhod at noo. Ito ay napakahirap sambit ni Miss Zhu, ngunit biglang lumuhad si Zhu Yantao at nagsabing para sa kapakanan ng kanyang ama, ano lang daw ba ang kaunting trouble na ito? Napangisi naman dito si Master Hu at napasabi sa kanyang isip na ang rule na ito ay nilikha upang ipakita ang dignity ng kanilang sect at respect para sa mga Pillmasters. Napasabi ang mga tao na talagang ang batang ito ay sincere, not bad kahit na ang mga ordinaryong tao raw ay hindi gagawin ang bagay na ito. Sinabi ng isa na hindi raw ba't ang Zhu Yantao na ito ay nagmula sa Zhu family, ang swerte raw ng Zhu family na magkaroon ng ganitong klaseng individual. Of course sambit naman ni Miss Zhu sa kanyang isip ito raw ay ang kanyang brother, ito ay ang pinaka-capable sa kanila. Nang biglang nakialam si Chen Fan, si Zhu Yantao daw ay nagsisik lang ng medicine bakit kailangan pa nitong lumuhad at magnoto paakyat, ito raw ay panghahamak. Hasambit naman ni Master Hu ito raw ay rules ng Medicine Valley, ang lakas naman daw ng loob nitong questionin ito. Ni ito nga raw ay walang sincerity na siyang pinakamahalagang bagay sa lugar na ito, ipapaalam niya raw ang patungkol dito sa mga elders. Sumigaw naman dito si Miss Zhu ni hindi nga raw nagreklamo ang kapatid niya, bakit daw ba ito nakikialam? Hay sambit naman ng mga tao ang batang ito raw ay napaka-insensible, bakit daw ito makikipag-argue sa isang Pillmaster considering ang status na mayroon ang mga ito? Tumungo si Chen Fan sa likod ni Master Hu at isinaad na sino raw ba ang may sabing nandito siya upang mag-seek ng medicine. Ano hindi medicine ang sadya mo tugon naman ni Master Hu? Kung ganun ano raw ba ang ipinunta nito rito ang provoke sila. Sinabi ni Meng Tian na mayroong maraming mga elders at experts dito ang lakas naman daw ng loob nitong pumunta rito upang provoke sila. Ano hindi medicine ang ipinunta ni Chen Fan dito gulat na sambit ni Zhu Yantao sa kanyang isip, kung ganun ano ang sadya nito dugtong naman ni Miss Zhu. Ipinadyak ni Chen Fan ang kanyang paa at nagsabing siya raw ay si Chen Baixuan ng Chuzhou, narito siya upang i-meet ang master ng Medicine Valley. Ano ikaw si Chen Baixuan sambit naman ni Master Hu sa kanyang pagkagulantang, oo siya yan sambit ni Miss Jingyi sabay lapat ng kamay sa balikat ni Meng Tian, makikita ang reaksyon ni Zhu Yantao. Inilapat din ni Chen Fan ang kanyang kamay sa balikat ni Master Hu at nagsabing oo narito raw siya upang provoke sila, at ano naman daw ba ang magagawa nito? Napasandal sa sahig si Master Hu, ito raw ay isang Grandmaster na wala pa sa kanyang 20s, at napatanong naman si Miss Zhu sa kanyang isip kung bakit bigla na lang nagbago ang aura ni Chen Fan at kumaripas ng takbo si Master Hu patungo sa main hall upang mag-report sa mga elders. Sa loob naman ng main hall ay nagkakaroon ng discussion ang mga elders, nagsuggest ang 5th elder na ano raw ba kaya kung i-assemble nila ang lahat ng kanilang mga masters upang pagtulungang atakehin si Chen Baixuan. Ngunit nagtanong lang ang babaeng elder kung sino raw ba ito sa tingin niya si Yenan Tian o si Lei Chenju. Ni si Grandmaster Lu Tianfeng na raw ay namatay sa mga kamay ni Chen Baixuan. Zhou Ziyu sambit naman ng 5th elder ang kapatid daw nito ay nasa mga kamay pa rin ng Chen Baixuan na iyon tapos tinataunt siya nito ng ganito, at sumagot naman si Miss Ziyu na iyon nga raw ang dahilan.
Alam daw ng lahat kung gaano ka-powerful ang isang Grandmaster, kaya wala ring silbi kahit na magtulong-tulong pa silang lahat na siyang ikinainis ng 5th Elder. Alright 5th Elder Zaiyo, awat naman ng 1st Elder. Pakiusap kumalma raw ang mga ito at bamaling naman ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Idinagdag ng 1st Elder na kailangan nilang ipaghiganti ang 3rd Elder, ganun pa man hindi maaaring umasa lang sila sa Medicine Valley. Big Elder, ano ang ibig mong sabihin, pasigaw na tanong naman ng 5th Elder, at sinabi ng 1st Elder na kung makaka-invite ng ilang mga Grandmasters ang Valley Master, maaaring iyon daw ay gumana. Tama yon, sambit naman ng ibang Elders, kahit na gaano pa raw kalakas ang Chen Baeksuan na iyon, tiyak na hindi ito magkakaroon ng tsansa kapag ka ito ay pinagtulungan ng ilang mga Grandmasters. Subalit tugon ng iba, paano naman daw ba sila makakahanap ng ganoon karaming mga Grandmaster? Sinabi ng 1st Elder na hindi raw nila kailangang pagdudahan ang relations na mayroon ng Medicine Valley. Ang kailangan lang nilang gawin sa ngayon ay ang hintayin na matapos na ang Valley Master sa kanyang training. Sambit naman ni Miss Zaiyo sa kanyang isip, mukhang nakalimutan na raw ng lahat na nasa mga kamay pa rin ngayon ng Chen Baeksuan na yun ang kanyang kapatid. Wala rong kahit na kaunting pake ang mga ito sa kaligtasan ni Jingyi. Sinabi ng 5th Elder na kung ang Chen Baeksuan daw na iyon ay sensible, ito ay pupunta rito upang humingi ng tawad nang biglang maririnig ang isang boses na nagsasabing narito si Chen Baeksuan upang i-meet ang Valley Master, na siyang labis na nagpagulat sa mga Elders. Talagang nang ahas na pumunta rito ang punk na yun, sigaw naman ng 5th Elder sabay tayo. Ano, hahamunin daw ba nito ng mag-isa ang Medicine Valley? Nagdash silang lahat palabas. Chen Baeksuan, sambit ng 5th Elder, ang lakas naman daw ng loob nitong tumapak dito sa Medicine Valley. Bakit, tugon naman ni Chen Fan, bakit ang Medicine Valley daw ba ay isang prohibited area na kung saan bawal siyang tumapak? At sinabi naman ng 1st Elder sa 5th Elder na kailangan nitong maging respectful sa harap ng isang Grandmaster. Grandmaster Chen bati ng 1st Elder at nagtanong kung ano raw ba ang business nito sa Medicine Valley. Tugon naman ni Chen Fan, sila raw ay nagpadala ng mga tao upang pagtulungan siya raw ay nagdedemand ng apology mula sa Medicine Valley. Ano, sigaw naman ng 5th Elder, oo, marahil nakipagsanib puwersa daw si Elder Chi sa iba upang kalabanin ito, ngunit hindi raw ba't pinatay niya na ito, kaya ano pa raw ba ang pinagsasasabi nitong demand ng apology mula sa Medicine Valley? Grandmaster Chen, sambit naman ng 1st Elder, ano raw ba ang gusto nitong maging compensation nila, at idinagdag sa kanyang isip na kailangan niyang mag-buy time habang wala pa rito ang Valley Master, at sumagot naman si Chen Fan na ang kailangan niya lang ay ang lahat ng kanilang mga 1,000-year-old medicines at mga magical objects. Ano, sigaw naman ng 5th Elder, binabalak daw ba nitong i-empty ang Medicine Valley? Binabalak daw ba nitong pabagsakin sila? At idinagdag naman ng isang Elder na ang mga 1,000-year-old medicines ay ang pinaka-valuable na items dito sa Medicine Valley, at sa buong Medicine Valley mayroon lang dong iilan nito. So ayaw niyong mag-compensate, patanong na sambit ni Chen Fan. Grandmaster Chen, tugon naman ng 1st Elder, hindi raw sa ayaw nilang humingi ng tawad at mag-compensate, sadyang sobra-sobra lang daw talaga ang hinihingi nito. Big Brother, sabat naman ng 5th Elder, wala na silang dapat pang sabihin, since nagpakita na ang punk na ito rito ay ipaghiganti na raw nila ang 3rd brother ngayon. Napatanong naman ang magkapatid sa kanilang isip kung ano ang nangyayari, pumunta lang daw ba rito si Chen Fan upang e-challenge ang mga ito, at mukhang binabalak daw talaga ng mga Elders na itong pagtulungan si Chen Fan. You're just fool, sambit naman ni Chen Fan. Sabihan na raw ng mga ito ang kanilang master na lumabas na dito at harapin siya. You're asking for death, saad naman ng 5th Elder, ang lakas naman daw ng loob nitong hamakin ang Valley Master sabay cast ng fire magic gamit ang isang item at inihagis kay Chen Fan. Such a cheap trick, saad naman ni Chen Fan, at casual lang na dineflect ang atake ng 5th Elder na siya namang ikinagulat ng ibang mga Elders. Kaya sinabi ng 1st Elder na umatake sila ng sabay, at iyon na nga ang ginawa ng ibang mga Elders at mga martial experts. Nag-alala si Miss Raiyo dahil nasa malapit lang ni Chen Fan si Miss Jingyi. Hahasambit naman ng 5th Elder, inakala niya pa naman daw na formidable ang Chen Baeksuan na ito, ngunit since nagtangka itong e-provoke ang Medicine Valley, ito ay mamamatay sa kakilakilabot na paraan.
Ganun pa man winalang bisa lang ito ni Chen Fan gamit ang first form ng Apex Martial Arts lumikha ng shield na siyang pamrotekta sa kanilang apat. Paano ito naging posible gulat na sambit ng 5th Elder hindi raw ba't ang Chen Baixuan na ito ay isang martial grandmaster paanong nangyaring may alam din ito sa tao. Hindi rin makapaniwala rito ang 1st Elder ito raw ba ay isang double cultivation grandmaster. Tumalon si Chen Fan ng napakataas at lumikha ng espada gamit ang kanyang internal energy, sumigaw ang First Elder na magsanib puwersa, sumugod ang ibang mga martial experts ngunit nahati lang sa dalawa nang magpakawala si Chen Fan ng isang slash. Napasigaw sa takot si Miss Zhu na payakap sa kanyang kapatid sinabi ni Zhu Yantao na wag itong tumingin, at pangising sinabi ni Chen Fan na ang genuine martial arts kapag kaipinag-isa sa Taoist sword, kayang-kaya nitong hatiin ang anumang bagay paano pa raw kaya ang mga ito na mga hamak lamang na mga inner strength martial experts. How dare you sambit naman ang isang martial worship sabay release ng inner strength at nagpakawala ng Fist of the Angry Dragon technique. Great skill sigaw naman ng 5th Elder ang Angry Dragon Fist daw na ginamit ng martial worship na ito ay napaka-superb. At idinagdag naman ng isang Elder na ang skill na ito ay isang Grandmaster level. Ito raw ay comparable sa Thousand Cloud Hands ng Lu family. Sambit naman ng martial worship kahit na si Yan Nantian pa raw ang nandito, kayang-kaya niya rong tumanggap kahit na ilang strokes ng atake nito ganun pa man nagpakawala lang uli si Chen Fan ng isang slash na siyang humati sa kanyang Angry Dragon Fist at tumagos sa kanyang katawan na siyang naging dahilan upang mahati ito ng paslant at agad na tumimbuwang na siya namang ikinagulantang ng mga elders. Grabe ang taong ito raw ay nakakatakot, sinabi ng isa na kung ni hindi kayang tanggapin ng martial master na ito ang isang stroke mula sa Chen Baixuan na yun paano pa raw ba kaya siya. Sabay na nagpakawala ng magic arts ang ilang mga martial experts ngunit nag-slash lang uli si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na ang area ng real martial sword ay invincible sa loob ng isang radius ng 3 talampakan, at ayon sa secret manual ng real martial deity sect, ang tunay na martial Taoist sword ay mayroong kakayahang wasakin at hatiin ang anumang bagay. Nikaya nga raw nitong i-counter ang anumang Taoist formations, mag-blaze through sa galaxy, at kayang tumindig laban sa lahat ng clan. Kinounter ni Chen Fan ang atake ng mga martial experts. Sumugod, at nagpakawala ng sunod-sunod na mga slash na siyang ikinasawi ng maraming mga martial experts. Chen Baixuan sigaw naman ng First Elder ito raw ay napaka-harsh at nagpakawala ng isang Thunder Steel patungo kay Chen Fan gamit ang isang Thunderstone. Hasigaw naman ng 5th Elder ito raw ay ang Thunderstone ng Tianxi sect, idinagdag ng isa na ito ay ang pinakamalakas na item ng First Elder at sinabi naman ng isa pa na sinasabing ang Thunderstone na ito ay inabsorb ang power of thunder sa loob ng ilang dekada nung ito ay nasa Longhu Mountain at once na ito ay sumabog ang kapangyarihan na kaya nitong i-release ay katumbas ng isang full-blown attack mula sa isang deity. Ganun pa man casual lang itong dineflect ni Chen Fan na siyang ikinabahala ng First Elder ang taong ito raw ay napakamakapangyarihan. Iyon ay katumbas ng isang full-blown attack mula sa isang deity ngunit hiniwalang nito ang thunder gamit lang ang isang sublime sword. Ano raw ba ang skill na ito? Sumugod si Chen Fan patungo sa First Elder at tinutukan ng Taoist sword sa leeg, so sambit niya binabalak daw pala siya nitong pigilan gamit lang ang teknik na yun, nang biglang maririnig ang isang boses na sumisigaw na tumigil, "O Medicine Valley Master sa wakas lumabas ka na sambit naman ni Chen Fan." Chen Baixuan tugon naman ang Valley Master ito raw ay isang Grandmaster, kaya bakit daw nito pinapahirapan ang mga youngster ng Medicine Valley? Master tulungan mo kami sigaw naman ang ibang mga martial experts, napatanong naman si Zhu Yantao sa kanyang isip kung ito pa rin ba ang parehong young man na na-meet niya sa daan. Mukha na raw itong Reaper ngayon at sinabi ni Chen Fan sa Valley Master sa pamamagitan ng telepathy na nung na-meet niya si Elder Qi Zhengyan doon sa Linzhou nakipagsabwatan ito sa iba upang pagtulungan siya, ni hindi nga raw kinonsidera ng mga iyon na siya ay isa lamang youngster. Sumagot ang Valley Master na si Qi Zhengyan ay patay na kaya hindi raw ba maaaring palagpasin na lang nito ang patungkol sa bagay na iyon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kahit nagawin niya pa iyon, nihahayaan daw ba siya ng Medicine Valley na makaalis dito ng buhay? Ipinli ni Chen Fan ang recording ng pag-uusap na ginawa ng mga elders doon sa main hall kung saan nagkasundo sila na makipagtulungan sa ibang mga grandmasters upang patayin siya namang labis na ikinagulat ng First Elder,
paano raw ito naging posible? Hatugon naman ni Chen Fan, ano raw ba ang masasabi nila sa kanyang voice recording technique? How high-handed of you Master Chen, sambit naman ng Valley Master, mukhang ito raw pala ay hindi lamang isang martial grandmaster, ito rin ay isang deity na trained pagdating sa Thao. Base sa kanyang nalalaman, ang tanging Gudao sect lang ng Wudang ang nagpa-practice ng parehong martial at Thao. Ito raw ba ay nagmula sa Wudang? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi pa nila naririnig ang kanyang sect, at mas lalong sila ay hindi worthy na marinig ang pangalan nito. Ang tanging gusto niya lang daw ay ang kanilang mga 1,000-year-old medicines. Kapag kaibinigay nila ang mga iyon ay aalis na siya rito at quits na sila. Hehe Chen Baeksu, ang tugon naman ng Valley Master, ito raw ay napakayabang, kung ibang sect lang sila maaaring siya ay mabahala. Ganun pa man, ito ay ang Medicine Valley. Isang sect na nag-e-exist na sa loob ng ilang daang taon, kaya ang pangahas naman daw nitong gumawa ng eksena rito, at inactivate ng Valley Master ang isang formation na siya namang nagpagulantang sa ibang mga elders. Ito raw ay ang 7 Poison Deadly Formation, ang ultimate formation ng Medicine Valley. Ha formation, sambit naman ni Chen Fan, ito raw ay interesting. Napasabi ang Valley Master sa kanyang isip na mayroon lang limited na beses sa pag-activate ng formation na ito, at natatakot siyang ito na ang panghuli. Nang biglang in-analyze ni Chen Fan ang formation, tinatap daw nito ang advantage ng mga rages at mga magic tools na nakabaon sa key points, upang i-activate ang poisonous gas formations na nasa ilalim ng lupa na naipon sa loob ng ilang daang taon. Once na dumampi sa iyo ang gas na ito, kahit na ang isang Grandmaster ay hindi makakasurvive. Hasambit naman ng Valley Master, mukhang ito raw pala ay sharp. Kung ganun, sumuko na raw ito. Huwag daw nitong sabihing binabalak nitong banggain ang kapangyarihan ng Heaven and Earth gamit lamang ang hamak nitong mortal na katawan. Ganun pa man, sumagot lang si Chen Fan na malas lang at ito na ang huling beses na maa-activate nila ang formation na ito. At isa pa, iniisip daw ba talaga nitong masasaktan siya ng isang hamak lang na formation? Hatugon naman ng Valley Master, although ito raw ay sharp, ngunit ito raw ay napakayabang. Kahit na isang beses niya lang magagamit ang formation na ito, sapat na raw ito upang mapatay niya ito. Chen Baeksu, sabat naman ni Miss Jingyi, ito raw ay isa lamang hamak na mortal, paano naman daw nito magagawang kalabanin ang kapangyarihan ng Heaven and Earth? Sumuko na raw ito. Tama si Jingyi, sigaw naman ng Valley Master, it's a pity raw na patayin nila ang isang young outstanding talent na tulad ni Chen Baeksu. Bakit hindi na lang daw ito sumali sa kanilang sect? At idinagdag sa kanyang isip na kapag sumali ito sa kanila, tatanaman niya ito ng one heart curse, ngunit hindi niya na lang daw muna iisipin ang patungkol doon sa ngayon. Hatugon naman ni Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito mananalo sila laban sa kanya? O tugon naman ng Valley Master, mukhang ito raw pala ay umaasa pa rin sa swerte. Sabay perform ng isang fog tornado, Chen Baeksu, ano raw ba ang gusto nito, ang mabuhay o ang mamatay? Naaapektuhan na ng poison formation ang magkapatid, pati na ang ibang mga bisita, nahihirapan na silang huminga. Habang sinabi naman ni Chen Fan sa Valley Master na base sa nakikita niya ito na ang best ability nito ang kontrolin ang fog tornado na ito. Hasambit naman ng Valley Master sa kanyang isip, ang isang atake ay sapat na. Ano naman daw kung ito ay isang double cultivation Grandmaster? Ano naman daw ba ang magagawa nito laban sa kapangyarihan ng Heaven and Earth? Sinabi niya kay Chen Fan na tama na ang daldal, magdesisyon na raw ito kung ito ay susuko o hindi. Sa tingin mo ba talaga ay magagawa akong masaktan ng napakaliit na formation na ito? Saad ni Chen Fan. Outrageous, sigaw naman ng Valley Master, at itinuon ang fog tornado patungo kay Chen Fan. Sinigawan ni Miss Jingyi si Chen Fan na mag-ingat. Sambit naman ng First Elder, binigyan niya na raw ito ng chance, ngunit ngayon huli na raw kahit na magsisipa ito. Napatanong si Miss Zaiyu kung bakit nag-aalala si Miss Jingyi sa outsider na ito, at nagulantang naman ang magkapatid nang makita ang fog tornado na paparating. Nag-infuse ng internal energy si Chen Fan at ipinirform ang 7th form ng Apex Martial Arts at sinalubong ang fog tornado. Nag-slash gamit ang Breaking of Mountain and River technique, na siya namang labis na ikinagulat ng lahat. Makikitang naglaho na ang fog tornado at ang atakeng pinakawalan ni Chen Fan ay nagdulot din ng pinsala sa formation. Paano ito naging posible? Hindi makapaniwalang sigaw ng mga elder, at maging ang Valley Master ay hindi rin makapaniwala.
Ano ang skill na ito? Pasigaw na tanong ng Valley Master. Sumagot si Chen Fan na ito ay ang 7th form ng 36th form of Apex Martial Arts, ang Breaking of Mountains and Rivers. Ito ay martial technique ng mga gods, hindi isang bagay na maiintindihan nila. Ang formation nilang ito ay mukha lang malakas ngunit ito ay hindi condensed, at sa pag-activate pa lang daw nito ay kalahati na ng kapangyarihan ng Valley Master ang nasayang. Ganun pa man siya ay 1/10 lang ng kanyang kapangyarihan ang ginamit niya upang slice ito. Ito raw ay ang agwat ng level sa pagitan nilang dalawa. Napamura naman ang Valley Master, nakita raw agad ni Chen Fan ang weakness ng formation. Napatingin sa kamay ni Chen Fan na pangisi, haha Chen Baeksuan, muntik na raw siyang ma-intimidate. Itinuro niya si Chen Fan at idinagdag na nagamit na nito ang malaking parte ng kanyang lakas sa atakeng ginawa niya kanina, hindi raw ba? Habang siya kaya niya pang magpatuloy sa pag-maintain at paggamit sa kapangyarihan ng formation na ito, ngunit ito ilang atake pa raw ba ang kaya nitong gawin? Hay, tugon naman ni Chen Fan, talaga rong nagamit niya na ang malaking bahagi ng kanyang chi. Ano, sigaw naman ng Valley Master, gusto na raw ba nitong sumuko ngayon? Huli na raw para doon. Umatake siya, mamatay na raw ito, at makikita namang na-suffocate na ng husto ang magkapatid. Hay, fine, tugon naman ni Chen Fan, although siya raw ay decisive ngunit ayaw niya na rong i-implicate pa ang lahat. Tatapusin niya na ito. Rito na siya namang ikinagulat ng Valley Master, ano, mayroon pa raw ba itong hidden card? Inactivate ni Chen Fan ang kanyang eye prowess, nagbuga ng apoy na siyang lumamon sa atake ng Valley Master. Napasandal sa sahig ang Valley Master at pasigaw na napatanong kung ano ito. Mayroong tumalsik na mga apoy at ang iba ay tumama sa kanang braso ng 5th Elder, na siyang naging dahilan ng pagkasunog nito. Napasigaw sa sakit, unti-unting naging kalansay ang kanyang kanang braso kaya nagbigay ng slash ang 1st Elder upang putulin ito, at napatanong sa kanyang isip kung anong uri ng apoy ito. Lahat ng nadadampyan nito ay namamatay, at ang lahat ng bagay ay nakokonsume nito. Ito raw ay kahalintulad sa rum or na Sunmay fire. Nang biglang sumigaw ang Valley Master na wala ng sapat na oras upang ma-shock pa sila patungkol sa apoy na ito, tingnan daw nila ang nasa itaas. Master, ano ang nangyayari? Natatarantang sigaw ng isang elder. Sumagot ang Valley Master na nawala na ang kontrol niya sa formation na siya namang ikinagulantang ng lahat. Kung ganun ang ibig sabihin daw ba nito, mababalot ng mga poison at toxic gases ang buong Medicine Valley, at napasigaw ang isa pa na mamamatay silang lahat dito. Chen Baeksuan, sambit naman ng Valley Master, tingnan daw nito ang ginawa niya. Gusto raw ba nitong mamatay ang libo-libong mga tao rito sa Medicine Valley kasabay niya? Hatugon naman ni Chen Fan, ang mortal ay isa lamang mortal sa bandang huli. Palaging ibinubuntan ng mga mortal ang sisi sa ibang tao. Ngunit ang hindi nila alam na ang isang tunay na hero ay walang kinakakatakutan at kayang pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang eye prowess upang kontrahin ang pagbagsak ng poison formation. Na-shock ang Valley Master sa kanyang nakita. Ito ay ang fiery golden eyes na mayroong kakayahang sunugin ang lahat ng bagay. Dugtong naman ni Chen Fan, ang nemesis ng lahat ng evil, Demoness at Yin Aura. Napahiga na sa sahig si Miss Zhu, napatanong sa kanyang kapatid kung mamamatay na ba siya rito. Iyon ay hindi mangyayari, tugon naman ni Zhu Yantao. Kukuha pa raw sila ng gamot para sa kanilang ama, at ere-revive nila ang Zhu family. Napatingin siya sa itaas at napatanong kung ano ito. Napaluhod ang First Elder, ito raw ay ang prestige ng kalangitan. Napasabi ang Valley Master sa kanyang isip na ang taong ito ay lubhang napakalakas. Ang magawa nitong mawasak ang buong formation ng ganun-ganun lang, ito raw ay tila isang immortal. Natatakot siyang ang abilities nito ay kahalintulad ng mga old wizards ng Black Wizard Sect 300 taon na ang nakararaan. Napangisi naman si Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na marahil hindi raw alam ng iba, ngunit ang atakeng iyon na ginawa niya ay nagpa-used up ng gusto sa kanyang fiery golden eyes, at hindi niya na ito magagamit sa susunod na ilang buwan. Siya raw ay ang nanalo rito, ganun pa man ngayong nawasak na ang 7 poison formation ng Medicine Valley. Maraming mga na-injured at namatay, ang tanging natitira na lang sa kanya ngayon ay ang pagiging King of Pills. Ngunit once na makuha niya na ang mga spiritual medicine na sadya niya rito at mag-succeed sa kanyang pagko-cultivate sa Tao Body at tuluyan ng makapasok sa Tungsuan State, magkakaroon siya ng mas matalas na sense of divinity at magiging mas malakas pa.
Nagvow ang Valley Master sa harap ni Chen Fan, hindi niya raw alam na ito pala ay isang Immortal Master. Sumusuko na raw ang Medicine Valley ngayon, tinatanggap na nila ang kanilang pagkatalo. Hatugon naman ni Chen Fan, kani-kanina lang daw ay sinabi nitong papatayin siya nito, kaya bakit daw ba nagko-concede na ito ngayon? Sumagot naman ang Valley Master na ano naman daw ba ang panama nila sa isang Immortal Master. So tugon naman ni Chen Fan, iwawalang bahala na lang daw ba nito ang katotohanang marami siyang napatay na mga members ng Medicine Valley dito ngayon. Sumagot ang Valley Master na ang mga yun lang din mismo ang nagdulot sa kanilang kamatayan, ni hindi raw nila dapat na hamakin ang isang Grandmaster. Paano pa raw ba kaya ang isang Immortal Master na tulad ni Immortal Master Chen? Well, tugon naman ni Chen Fan sabay baling sa mga members ng Medicine Valley na na-injured at naapektuhan ng 7 Poison Deadly Formation, gamutin na lang daw muna nila ang mga mortal na ito. Immortal Master Chen sambit naman ng First Elder, ang mga ito raw ay lubhang naapektuhan ng lason, napaka-imposible na raw na masagip pa nila ang mga ito. Ang lason na na-accumulate ng 7 Poison Deadly Formation sa loob ng ilang daang taon ay napaka-concentrated. Ni mamamatay na nga raw ang mga ito kahit na makalanghap lang ng kaunting poisonous fog. Sinabi ng Valley Master na malamang mayroon pa raw silang ilang mga antidotes dito sa Valley, ibigay daw nila ang mga iyon sa mga ito. Master, tugon naman ng isang elder, ang antidote lang daw na mayroon sila sa ngayon ay nasa 100 lang, ngunit ang mga apektado raw ay nasa mahigit 1,000. Napasabi ang Valley Master na malamang ito na raw ang retribution, at idinagdag sa kanyang isip na naging secluded sa gitna ng kabundukan ang Medicine Valley sa loob ng mahabang panahon at naging napakayabang. Lumapit si Chen Fan sa magkapatid, napasabi si Zhu Yantao na hindi niya raw inaasahang sa ganito lang mauuwi ang lahat, such a pity hindi na raw siya magkakaroon ng pagkakataon na makipag-inuman man lang kay Brother Chen. Ganun pa man, sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala, hindi pa ito mamamatay sabay labas ng isang pill. Isinubo sa bibig ni Zhu Yantao na siyang agad na nag-purify sa lason. Teka lang, sambit niya, hindi raw ba't mamamatay na siya, paano ito naging posible, paano siya nakasurvive na siya namang nagpa-shock sa Valley Master at mga elders, ito raw ay isang himala. Napasabi ang Valley Master na ito ay isang immortal pill. Immortal Master Chen, sumusuko na kami, sambit naman ng First Elder, at maging si Miss Jingyi at Miss Zaiyu ay hindi rin makapaniwala rito. Immortal Master Chen, sambit ni Zhu Yantao, anong pill daw ba itong ginamit nito sa pagligtas sa kanya? Sumagot si Chen Fan na ito ay isang spirit gathering pill na nakakatulong sa pag-refine at pag-improve sa constitution ng mga tulad nilang mortal. Nagbigay ng ilang pill si Chen Fan sa First Elder, kumuha raw ito ng malaking bucket ng tubig, sapat na ang mga pills na ito upang ma-purify ang lahat ng mga tao rito sa Medicine Valley. Nagtanong naman ang Valley Master kung anong uri ng pill ito. Sumagot si Chen Fan na ito ay isang spirit gathering pill, sabay bigay ng isa sa Valley Master. Nagulat sa kanyang nakita, sa quality na mayroon ito raw ay ma-eco-consider na bilang isang immortal pill. Sinabi ni Chen Fan na sayang lang daw at walang mga materials dito para sa base ng mga consolidation pills, isang piraso lang daw sana ng consolidation pill ay sapat na upang mailigtas ang libo-libong tao rito sa Medicine Valley. Napatanong naman ang Valley Master kung ano itong sinasabi ni Immortal Master Chen na base consolidation pill, at inilahad naman ni Chen Fan ang patungkol dito at ang mga materials na kinakailangan upang ma-refine ang pill na ito. Ilang sandali pa ay sinabi ng Valley Master na marami raw sa mga materials na kinakailangan upang ma-refine ang base consolidation pill na ito ay hindi pa nila naririnig kailanman, sila raw ay napaka-ignorant. Ganun pa man, mayroon daw silang mga 1,000-year-old magical ginseng dito sa valley, maaari niya raw itong ibigay kay Immortal Master Chen. Good to go naman ni Chen Fan, nang biglang nag-vow sa harap niya ang magkapatid. Immortal Master Chen, sambit ni Zhu Yantao, inoverlook daw nito ang kanilang misdoings at iniligtas sila. Ang kabaitang ito na iginawad ni Immortal Master Chen sa kanila ay hinding-hindi raw makakalimutan ng Zhu family kailanman. No worries, tugon ni Chen Fan. Nagtanong ang First Elder kung ano ang nangyayari dito, at sinabi naman ng isang elder na nandito raw ang mga ito upang mag-seek ng medicine para sa isang poisonous curse. Ilang sandali pa ay nag-abot ng isang box ang First Elder sa dalawa. Ang pill daw na ito ay mayroong kakayahang gamutin ang anumang uri ng wizardy poison, poisonous curses, snake venom,
at iba pang uri ng mga rare poisons. Salamat Big Elder, sigaw naman ni Zhu Yantao sa tuwa at mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng main hall kung saan makikitang lumuluhod sa harap ni Chen Fan si Pillmaster Hu. Sinabi ng Valley Master kay Chen Fan na na-offend siya ng taong ito, nararapat lang na ito ay mamatay. Hu Jiyuan, sigaw pa ng Valley Master, maaaring ito raw ay patawarin ni Immortal Master Chen, ngunit ang ginawa raw nito ay hindi mapapalagpas ng Medicine Valley. Forget it, sambit ni Chen Fan, ngunit idinagdag lang ng First Elder na magmula ngayon ito ay demoted na bilang isang normal disciple at hindi na nito maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan sa susunod na 20 taon. Yes Master, tugon naman ni Pillmaster Hu. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang nagpapakitang gilas daw ang mga ito, ngunit ayos lang, may silbi pa raw ang Medicine Valley sa kanya. Ang Medicine Valley ay nakatago sa malalim na kabundukan, mayroong maraming mga medicinal herbs at mga Pillmasters dito. Ito ay isang magandang lokasyon upang i-reconstruct niya ang kanyang cultivation. Ang landas ng cultivation ay magiging napakahirap kung mag-isa lang siya, mas mainam daw kung mayroong ilang mga taong makakatulong sa kanya sa pag-refine ng mga pills. Pakiusap Immortal Master Chen, sambit naman ng Valley Master. Sumama daw ito sa kanya doon sa medicine room na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Sa medicine room ay sinabi ng Valley Master na dito nakaimbak ang lahat ng mga medicinal herbs na nakolekta ng Medicine Valley sa loob ng ilang henerasyon, at mayroon daw silang mga 4 hanggang 5,000 mga 1,000-year-old medicinal herbs dito. That's right, sambit naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na ito raw ay isang treasure vault nang biglang may naamoy siya. Ang isa ay ang Qingfeng fruit na mayroong edad na 300 taon. Ang juice daw nito ay isang essential ingredient na required sa pag-refine ng wind type na mga spiritual charm. Ang isa ay ang 700-year-old Thunderwood. Ito raw ay maaaring gawing isang thunder type na spiritual tool. Ang isa naman ay juice mula sa Tree of Life. Ito raw ay ang crucial ingredient ng Beast Consolidation Pill. Talaga raw palang tama lang ang naging desisyon niya na pumunta rito sa Medicine Valley. Teka lang, sambit ni Chen Fan, ito raw ay ang spiritual core ng spiritual natural tree na siya namang ipinagtaka ng Valley Master. Natural Spirit Tree, spiritual core, ano raw ba iyon? At sumagot naman si Chen Fan na ito ay ang term na ginagamit na pantukoy sa mga magical trees na mayroong edad na at least nasa 10,000 taon. Pagkatapos na makasurvive ng mga magical trees na ito sa Thunder Tribulation at mag-get rid ang kanilang mortal body, ang mga ito ay makakatungo na kahit saan at magkakaroon ng incredible na spiritual sense. Sigaw ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang lumabas at tumungo sa kanya ang spiritual tree na nasa loob ng vault. 10,000-year-old magical tree, sigaw naman ng Valley Master, at nag-get rid na ng mga ito ang kanilang physical body at nag-survive sa mundong ito. Ano pa raw ba ang pinagkaiba ng item na ito mula sa mga alamat? Sumagot si Chen Fan na walang gaanong pinagkaiba. Ang natural spirit sa planetang ito ay mga immortal at idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na ang mga taong ito raw ay hindi nakakasense ng spiritual energy ng isang spiritual core, kaya inakala nilang ito ay isang normal lang na piraso ng kahoy at inilagay na lang dito sa medicine room. Immortal spiritual core, patanong na sambit naman ng Valley Master. Master Chen, ano raw ba ang spiritual core na ito? Sumagot si Chen Fan na ito ay ang tunay na core ng isang spiritual tree, kinocondense nito ang essence of life ng mga spiritual trees. Hagulat na sambit naman ng Valley Master, so ang ibig sabihin daw ba nito ito ay ang demonic core ng isang magic tree? Well, maaari mong sabihin yun, tugon naman ni Chen Fan. Demonic core ng isang 10,000-year-old magic tree, sambit ng Valley Master sa kanyang isip. Okay, sambit ni Chen Fan, sabay upo, ngayon maaari na raw itong umalis. Magsisimula na siya sa kanyang training. At habang nagte-training siya, wag na wag daw itong magpapapasok dito sa medicine room upang estorbuhin siya. Ilang sandali pa ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mayroong libo-libong mga precious na mga medicinal herbs dito. Ang spiritual energy na mayroon ng lugar na ito ay may kukumpara sa Cloud Villa, at ang spiritual core daw na ito ay isang napakalaking surprise. Nagsimula siyang mag-search ng manual sa kanyang utak upang maghanap ng wood-type martial arts. Marami siyang nakitang mga wood arts, at ang pinili niya ay ang Qingdi Changsheng technique. Ang technique daw na ito ay ang pinakamalakas sa 5 elements ng Immortal Master,
itinuturing na isa sa Holy Five Elements Manual, na binubuo ng lahat ng mga wood-type skills. Mayroon ding ilang mga divine senses na nakapaloob dito, ito raw ay napaka-amazing. Binuklat niya ang libro at idinagdag na mukhang ang manual na ito ay nagmula sa anak ni Qingdi na isang 5-elemental immortal master. Ang ganito ka-formidable na teknik ay nagre-require ng malaking amount ng resources. Ang isang hamak lang na spiritual core ay hindi sasapat dito ngayon, ganun pa man ito raw ay sapat na upang magsimula siya. Ito ay ang pinakamalakas na spiritual body sa mundo ng cultivation. Sinimulan ng i-refine ni Chen Fan ang spiritual core at iba pang mga rare items, at lumipat ang eksena sa Tianan Province, partikular sa Linzhou City, sa harap ng Lu Family Mansion, kung saan makikitang humihikab ang security leader, isang commoner na nagmula sa third branch ng Lu Family. Yung sambit ng isang guard napaka-boring na raw nung nagdaang mga araw, namimiss niya na raw yung mga araw kung saan nakakakita sila ng mga palabas. Ano sambit naman niyong ang Grandmaster at si Elder Long ay namatay na tapos ito lang ang concern nito. Tugon naman ng isa, sa totoo lang ang Master at si Elder Long ay ang nakatuntong sa pinakamataas na rank sa kanilang family ni hindi niya pa nga raw nakikita kung ano ang itsura ng mga ito, kaya syempre normal lang daw na wala siyang anumang maramdaman sa pagkamatay nila. Hatugon naman niyong sabay baba ng kanyang sombrero, at idinagdag sa kanyang isip na maging siya ay hindi rin daw nalulungkot, sadyang nag-aalala lang daw siya sa future ng Lu family. Sinabi ng isa na ngunit ang Chen Baixuan daw na yun ay napaka-powerful, nahirapan daw sila sa paglinis sa mansion pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, tila ba sila ay tinamaan ng isang napakalakas na bagyo, wala rong sino man ang mag-aakala na mangyayari yun sa kanilang Lu family. Yung sambit naman ng isa, talaga raw bang mayroong ganoon ka-formidable na tao sa mundong ito? Well, tugon naman niyong ang masasabi niya lang daw ay walang sino mang Grandmaster sa buong mundo ang mayroong kakayahang labanan ang Chen Baixuan na yun. Ang taong iyon daw ay maituturing na bilang best Grandmaster sa buong mundo nang biglang mayroong dumating, so ang Chen Baixuan daw pala na yun ay ang best Grandmaster sa buong mundo. Iyon daw ba ay kinikilala ng ibang mga Grandmasters? At mapag-aalamang ito pala ay si Master Lei Chenju. Pasigaw namang nagtanong siyong kung sino ito, ninagawa nga rong matalo ni Chen Baixuan ang kanilang family master na isang napakalakas na Grandmaster, kaya paano naman daw mangyayaring hindi si Chen Baixuan ang best Grandmaster sa buong mundo? Hahatugon naman ni Master Lei si Lu Tianfeng, iyon nga raw ang itinuturing na pinakamahina sa lahat ng mga Grandmasters. Kaya ano naman daw ba ang value ng pagtalo ni Chen Baixuan sa taong iyon? How dare you, sigaw niyong ang lakas naman daw ng loob nitong hamakin ang kanilang family master. Ngunit sumagot lang si Master Lei na ang sinabi niya ay isa lamang fair evaluation, nakipag-spar na siya kay Lu Tianfeng 17 taon na ang nakararaan, 9 strokes lang daw ang ginamit niya upang matalo ito. Anong sinabi mo? Gulat na sambit naman niyong at idinagdag sa kanyang isip na ang elder na ito ay natalo ang kanilang master, hindi raw ba kaya na ito ay isa ring Grandmaster? O sambit naman ni Master Lei sabay turo sa cauldron, ito raw ay isang magandang tripod, anong kailangan mo, sigaw niyong, ngunit nagulantang ang lahat nang biglang inangat ni Master Lei ang cauldron gamit lang ang isang kamay, pumadyak na nagdulot ng pagkabitak ng lupa, lumindol at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ilang sandali pa ay lumabas na ang great-grandfather ng Lu family kasama sina Zhu at Yan Wu. Grandmaster Lei, bungad ni Grandpa Lu, ano raw ang sadya nito sa Lu family, at nagtanong naman si Master Lei kung nasaan si Chen Baixuan. Sumagot si Grandpa Lu na ilang araw na itong umalis sa Lu family. O talaga ba, sambit naman ni Master Lei sabay hagis ng cauldron sa wall ng mansyon at nagsabing pinatay ng Chen Baixuan na iyon ang kanyang disciple, kaya ibig sabihin kalaban niya ito. Kaya ang lahat ng may koneksyon sa Chen Baixuan na iyon ay matutulad sa wall na ito. Natakot ang mga guards, humakbang si Zhu at agad naman itong pinigilan ni Yan Wu, nagtanong kung nababaliw na ba ito. Lu Yanzhou, sambit naman niyang Master Lu sa kanyang isip, napakayabang daw nito sa mga nagdaang araw, titingnan niya raw kung ano ang gagawin nito ngayon. Lumapit si Zhou kay Master Lei, o sambit naman ni Master Lei, mukhang ito raw ay ang rumored na girlfriend ni Chen Baixuan, hindi raw ba ito natatakot? Siyempre, tugon naman ni Zhou, siya raw ay ang babae ni Chen Baixuan, bakit naman siya luluhod dito? Kapag ginawa niya yun yun ay nangangahulugan lang na natalo na nito si Chen Baixuan, hindi raw ba?
Great sambit naman ni Master Lei sabay tawa, ang isipin daw na sa lahat ng members ng Lu family ng Linjo isang babae pa ang may attitude. Ganun pa man ang attitude ay attitude at ang reality ay reality. Pinatay ni Chen Baixuan ang kanyang disciple kaya kailangan niyang maghiganti na siya namang ikinabahala ni Young Master Lu. Nag-release ng thread si Master Lei patungo kay Zhu at idinagdag na since hindi niya raw mahanap si Chen Baixuan dito, pipwersahin niya raw itong pumunta. Nakaramdam ng matinding panlalamig si Zhu, sinabi ni Master Lei na ang 1000 Qi energy na ito ay na-form sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga cold Qi mula sa North Pole. Ito ay babaon sa kanyang katawan at dahan-dahan na magre-release ng Chili Qi, hanggang sa ito ay maging bloke na ng yelo na siya namang ikinagulantang ng ibang mga members ng Lu family. Ang method daw na ito ay napaka-terrifying. Idinagdag ni Master Lei na hindi na kailangang pumunta pa ito sa hospital, ang gawin nito ay ang hanapin si Chen Baixuan, at sabihin sa taong iyon na siya ay maghihintay sa pampang ng Zizi Lake at umalis na si Master Lei.